Kumilos na rin si Javier at gamit ang mahika ay palihim niyang hinulog sa kabayo ang isang barbaro. Nang ito'y mahulog, tinapakan siya ng kabayo at lumuwa sa bibig nito ang mga lamang loob sa katawan. Hindi napansin ni Haring Jericho ang ginawa dahil abalas siya sa pagtanggal sa kadena niya sa mga kamay. Nang matanggal na niya ang kadena ay hinugot ni Haring Jericho ang espada niya na nakasukbit lamang sa likurang bahagi ng kariton. Sumugod sa kanya ang isang barbaro, ngunit hinampas lamang ito sa paa ni Haring Jericho. Sumirko sa ere ang lalaki at bumagsak sa lupa na wala ng mga paa. Nagsisisigaw ito sa sakit na nakapukaw at tensyon sa marami. Nakakaramdam sila ng takot at kaba sa batang hari na kinukutya-kutya lang nila kahapon. Di nila sukat akalain na may natitira pa pala itong lakas para lumaban. Matapos mapatumba ay binunot ni Haring Jericho ang isang crossbow sa tabi nang napatumba niyang kalaban at sinenyasan niya si Javier na tumakbo na. Dinampot pa ni Javier ang sandata ng barbarong nalaglag sa kabayo at sinundan si Haring Jericho na tumakbo palayo sa karavan. Hindi nakareak ang karamihan sa bilis ng pangyayari. Nang makalayo-layo na si Javier ay saka pa lamang nakabangon si Rambo. Galit niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na kumalat sa paligid upang habulin ng mga tumakas na bihag. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya magdadalawang isip pang tapusin ang mga ito dahil sa ginawa nila sa kanya. Nakarating si Haring Jericho sa isang nagyayelong bangin. Sa kabilang bahagi nito ay matatanaw ang isang talampas kung saan kapag natalon nila ito ay maaari na silang makalayo kina Rambo. May ilang dipa lang ang siwang ng bangin na nababalutan ng nyebe, kaya naman malakas ang paniniwala ni Haring Jericho na magagawa nilang tumalon dito. Tinapon ni Haring Jericho ang crossbow sa kabilang bahagi ng bangin upang maayos siyang makatalon. Nang lumapag ang crossbow sa kabila ay saka siya bumaling kay Javier. "Nagbibiro ka lang, di ba?" saad ni Javier na alanganin sa pagtalon. Masyado pa namang malalim ang bangin. Kung magkamali sila ng galaw, tiyak katapusan na nila. "May mas maganda ka ba bang plano, ha? Kung ayaw mong kainin ka ng buhay ng mga lokong yun, mabuti pang sumunod ka na sa akin." Ani ni Haring Jericho at lumayo ito ng ilang dipa kay Javier upang kumuha ng buwelo. Nang handa na siya ay dali-dali itong tumakbo at malakas na tumalon sa bangin. Sa kabutihang palad ay maayos itong nakatawi sa kabilang bahagi ng bangin. Matapos nito ay agad niyang sinenyasan si Javier na tumalon na habang hindi pa dumadating ang mga kalaban sa kanila. Maya-maya pa ay may natanaw si Haring Jericho na paparating sa mga kalaban kaya agad niyang sinigawan si Javier na huwag nang mag-inarte at magmadali ng tumalon. Dahil dito ay lumayo si Javier ng bahagya mula sa bangin upang makakuha rin ng buwelo at nang handa na siya ay saka siya tumakbo ng matulin at tumalon sa kabilang bahagi ng bangin. Ah! Napahiyaw si Javier nang sumabit ang paa niya sa isang tipak ng bato na naging dahilan para dumulas siya pababa ng bangin. Mabuti na lang ay naging maagap si Javier at naitukod niya ang espada niya sa lupa kaya hindi siya tuluyang nalaglag sa bangin. Tinulungan siya ni Haring Jericho at agad silang nagtago sa gilid ng lupa nang dumating ang mga kalaban na sinusubukan tumawid sa bangin. Gamit ang crossbow ay binaril ni Haring Jericho ang isang barbaro na mabilis na tumalon sa bangin. Tinamaan ito sa dibdib kaya tumirik ito sandali sa ere at saktong ang malalim na bangin ang babagsakan niya. Nagsisigaw ito sa takot nang mahulog ito sa bangin. Nag-reload ulit si Haring Jericho at sinunod na binaril ang isa pang kalaban na nagtatago sa isang bato. Tumalsik ang palaso at tinamaan ng dulo ng bato malapit sa nakausling ulo ng lalaki. Dahil dito, tumakbo ang lalaki palapit sa kanila at sinubukan rin tumalon, subalit binaril ito ni Haring Jericho. Bumagsak agad ito nang tinamaan sa tiyan. Marami pang kalaban ang paparating sa kanila kaya umalis si Javier mula sa pinagtataguan at hinataw niya ang lupa upang masira ang malaking parte ng talampas na bahagi ng bangin. "Sisiguraduhin kung hindi sila makakalampas!" sambit pa ni Javier kay Haring Jericho habang pinupukpok niya ang lupa.
Nag-alala naman si Haring Jericho sa posibleng mangyari kaya sinubukan niya pang pigilan ang binata. Javier! Bumalik ka! Sigaw ni Haring Jericho. Nakita ni Javier si Elias na tumatakbo palapit sa kanila kaya ginamit na niya ang kapangyarihan upang tibagin ang malaking parte ng lupa. Napahinto sa pagtakbo si Elias nang isa-isang gumuho ang malaking tipak ng lupa na nagdulot ng malaking crater sa bangin. Tinutok ni Haring Jericho kay Elias ang crossbow nang mapansing sinusubukan itong maghanap ng daan upang makatawid sa bangin. Napahinto si Elias, ngunit walang emosyong tinitigan niya sina Javier at Haring Jericho. Dahil sa nangyari ay binaba ni Haring Jericho ang crossbow nang mapagtantong hindi na gumagawa ng pagkilos si Elias. Makalipas ang ilang sandali ay tumalikod na ito at lumayo sa lugar. Nagtaka naman si Javier sa ginawa ni Haring Jericho dahil iyon na sana ang pagkakataon nila para mapatay si Elias pero hindi niya ginawa. Sinundan lang ng tingin ni Haring Jericho si Elias habang ito ay lumalayo sa lugar. At nang mawala na ito ay saka palang binasag ni Javier ang tulalang hari. Natauhan naman agad si Haring Jericho. Bakit mo siya hinayaan makatakas? Iyon na sana ang pagkakataon natin! Galit na tanong ni Javier. Dahil naniniwala kong hindi niya tayo susundan pa. Nakita ko yun sa mga mata niya. Sagot ni Haring Jericho. Siya ang magdadala sa ating kamatayan. Dapat lang natapusin siya. Wika naman ni Javier. Nagpakita siya ng kabaitan sa atin. Nakita ko kung paano kanya binigyan ng pagkain. Saad ng hari. Kahit na. Pero dapat pinatay mo siya. Giit ni Javier. Ano bang problema mo, ha? Naiirita na si Haring Jericho sa pangungulit ni Javier. Nagkaroon ka na kasi ng pagkakataon pero pinalampas mo pa. Ikaw ang may problema, hindi ako. Nagulat si Haring Jericho sa paraan ng pagsasagot ni Javier na tila ba gustong-gusto na niyang mawala sa landas nila si Elias. Magpasalamat na lang tayo at nakatakas na tayo. Hindi ba iyon naman ang mahalaga? Ani ni Jericho. Hindi naman agad nakareact si Javier. Tumingin ito sa landas na tinahak ni Elias tapos binalik muli ang tingin kay Haring Jericho. Sa susunod, baka hindi na tayo swertehin. Ani ni Javier. Gustong gusto ko ang optimismo mo ngayon, Javier. Ginaganahan tuloy ako sa misyon na ito. Halika na, kailangan natin magpatuloy. Wika naman ni Haring Jericho. Ngunit iginiit pa rin ni Javier na maaaring hindi na sila ganoong palarin na makalayo kay Elias sa susunod nilang pagtatakbo. Kung saan sinabi rin naman ni Haring Jericho na gusto niya ang pananaw ni Javier, subalit kailangan na nilang makaalis sa lugar bago pa man sila matunton ng mga kalaban. Hinila niya palayo si Javier na napatingin pa saglit sa bahaging kinatatayuan ni Elias kanina. Pinakiramdaman niya kung may nagtatago pang kalaban sa mga batuhan at nang masigurong wala na ay saka niya sinundan si Haring Jericho. Sa loob ng halos isang araw ng pagkawalan ng malay ay nagising na rin si Kael mula sa mahabang pagkakatulog. Kung saan nasa tabi pa rin ito ang naiibang nilalang na mas piniling bantayan siya habang siya ay natutulog. Sa pagmulat ng kanyang mga mata ay sobrang nagulat si Kael nang bumungad ang naiibang nilalang na nakaupo lamang sa tabi niya. Sa takot ni Kael ay napaatras siya at umaktong tatakbo subalit pinigilan kaagad siya ng nilalang. Umiilaw pa rin ang buong bahagi ng katawan nito na siyang nagdadala ng liwanag sa loob ng espasyo. Wala kang dapat ikatakot. Hindi kita sasaktan. Hindi pa naghihilom ang iyong mga sugat. Wika ng nilalang. Ikaw? Niligtas mo ako? Bakit? Tumangulang sa kanya ang nilalang. Sinabi ng nilalang na alam niya na si Kael, ang taong karapat-dapat na bigyan ng pangalawang buhay, kaya niya ito ginamot. Tinanong ni Kael kung ano bang klase siyang nilalang at kung saan siya nanggaling, pero tipid magbigay ng impormasyon ang Diamair tungkol sa sarili. Sinabi niya lang na isa siyang nilalang na ilap sa mga tao at siya na lang ang pinakahuli sa uri nila,
Ngunit dahil sa kasakiman ni Raya ay nasira na ang itinuturing niyang sangtuaryo at ngayon ay wala na siyang alam na malilipatan pa, kaya ipinagkakatiwala niya ang tiwala kay Kael upang hindi siya mapasakamay ni Raya. Sinabi rin niya kay Kael na may isa pang tao siyang hinihintay, kaya siya nagtatago at nagkukulong sa kuweba. Dahil ang taong ito ang pinaniniwalaan ng mga propeta na siyang magdadala ng kapayapaan sa buong Albion. Sinikap ni Diamair na maghintay ng napakatagal para ibigay ang kaalaman tungkol sa lumang propesiya na nahulaan na simula pa noong una. Bagamat naguguluhan ay tumango na lamang si Kael sa mga binanggit sa kanya ng nilalang. Alam kong karapat-dapat ka sa tulong. Dahil nakikita ko ang pagkadalisay ng iyong puso. Wika pa ng nilalang. Hindi ko maintindihan. Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit mo ko niligtas? Dalilitong tanong ni Kael. Sa tingin mo ba ang kabaitan ang nagpapakita sa totoong ugali ng tao? Sagad ng nilalang kay Kael. Pero wala pa akong nakikitang nilalang na katulad mo. Saan ka ba talaga nanggaling? Ba't dito mo naisipang magtago sa ganitong kadilim na lugar? Tanong ni Kael. Gusto ko lang magtago. Sagot naman ng nilalang. Kung ganon, sino ka? Seryosong tanong ni Kael. Ako ay tinatawag na mga anak ng tao. Ako ang huli sa aking uri. Dati ay iginagalang kami ng lahat, ngunit ang mga araw na yun ay matagal na. Wala na. Sa loob ng daan-daang taon, kami ay iniiwasan, kinatatakutan, at hinuhuli hanggang sa natagpuan ko ang aking sarili na nag-iisa. At ngayon, kahit na itong huling kanlungan ko ay masasabing hindi naligtas. Wala na. Mukhang dito na mabubura ang pag-iral ko sa mundo. Nakarinig sila ng yabag sa may di kalayuan, kaya tinangkang tumayo ni Kael para magtago, subalit pinigilan siya ng nilalang. Mahina ka pa, kabalyero. Kailangan mong magpahinga para tuloy-tuloy na maghilom ang sugat mo. Wala kang dapat ipangamba. Itatago ulit kita sa kanila. Wika ng nilalang. Hindi maintindihan ni Kael ang sarili, ngunit tumango na lang siya bilang tugon. Maya-maya pa ay unti-unti na siyang napapapikit ng inihipan ng nilalang ang katawan niya, hanggang sa tuluyan na nga siyang makatulog sa tabi ng nilalang. Samantala, dumating si Rohan sa labas ng Terabeda at naabutan niya ang mga gwardya ng Terabeda na rumuronda sa paligid ng bayan. Nang makalagpas sa mga ito ay saka pumasok si Rohan sa likurang bahagi ng bayan kung saan may maliit lang na pangkat na nagbabantay dito. Nagtago kaagad siya sa gilid ng pader nang may dumating muling gwardya. Alam ni Rohan ang panganib na susuungin niya, subalit sa kabila ng malaking panganib na ito, ay itinuloy pa rin niya ang pagpasok sa bayan. Nang masiguro niyang wala ng mga gwardya sa paligid ay saka siya umakyat sa bakod at pagkalapag niya sa lupa, nilabas niya ang isang kalawit at hinagis ito sa isang tore sa tapat niya. Nang masyut sa bintana ang kalawit ay dahan-dahan siyang umakyat dito hanggang sa makaabot siya sa itaas at maingat na lumapag sa loob. Masyadong madilim ang napasukang silid ni Rohan, ngunit para sa kanya ay tamang-tama lang ito para sa isang taong tulad niya na mahilig itago ang sarili sa dilim. Maingat siyang naglakad palabas ng silid kung saan iniluwa siya agad sa mahabang pasilyo. Nagpalinga-linga siya sa buong paligid upang siguraduhin walang tao at nang masigurong wala na ni isa mang magbabantay sa magkabilang pasilyo ay saka naglakad si Rohan patungo sa ilalim ng kastilyo. Pero hindi pa man siya nakakalayo ay nakita siya ng isang kawal na saktong papunta rin sa ilalim ng kastilyo para maghatid ng pagkain sa mga preso. Nagduda ang kawal kaya mabilis nitong nilapag ang dalang tray sa mesitang katabi ng kwartong pinasok ni Rohan. Pagkatapos ay kaagad niyang sinita si Rohan. "Tumigil ka! Ihayag mo ang iyong sarili!" Sabay hinugot ng kawal ang espada. Dahan-dahan itong lumapit saka tinutok ang espada sa likod ni Rohan. Nagtaas naman ng mga kamay si Rohan, subalit hindi inaasahan ng kawal ang biglang pagsipa sa kanya ni Rohan sa bandang sikmura. "Ah!"
Napaungol sa sakit ang kawal at nawalan ng malay. Umalis agad si Rohan matapos madispatcha ang kawal sa kwarto. Nagmadali siyang bumaba sa ilalim ng kastilyo kung saan nakakulong ang anak niya na si Aino. Pagkababa niya ay may napansin siyang gwardya na nakatayo sa tapat ng tarangkahan. Nagtago siya sa sulok sabay naghagis ng isang barya patungo sa madilim na bahagi ng pader na di kalayuan sa kanya. Nakita ito ng gwardya kaya dahan-dahan niya itong sinundan pero hindi nito naramdaman ang paglitaw ni Rohan sa likuran niya. Sa isang mabilis na wasiwas ay nahati ang likod ng gwardya at bumagsak itong duguan sa sahig. Seryosong binuksan ni Rohan ang tarangkahan at hinanap niya ang kulungan ni Aino sa mga nakahanay na selda. Naabutan niya si Aino na nakahiga sa isang maliit na kama habang nakaharap sa pintuan. Laking tuwa nito nang makita si Rohan. Bumangon si Aino na nasurpresa sa pagdating ng kanyang ama. Umusal si Rohan at pinasabog ang pinto. "Halika na!" Sambit ni Rohan at agad silang tumakas ni Aino nang makatunog ang mga kawal sa labas. Habang nasa loob ng kanyang silid ay naririnig ni Reyna Michelle ang sunod-sunod na kalembang ng mga kampana na nagbibigay hudyat na may masamang nangyari. Agad siyang sumilip sa may bintana at nakita niya ang isang pangkat na mga kawal na naglalakad sa plaza habang nakaalerto sa buong paligid. Pumasok bigla si Nicolas sa kwarto na may dalang masamang balita. Lumapit agad si Reyna Michelle upang alamin kung ano ang nangyayari. "Si Rohan ba?" Pag-aalala ng Reyna na tila may bahid ng pagkabigo sa muka. Mukhang mapapasubo yata siya sa planong paghuli sa notorious na kaalyado ni Raya. "Nakakatiyak po tayo dun, mahal na ginang," sagot ni Nicolas. Nakarating kaagad sina Rohan sa saradong pinto. Dito ay pinatabi niya si Aino at sinira niya ang pintuan gamit ang isang kisap mata niya lang. Napatago agad si Aino nang may dumaang mga kawal sa unahan ng pasilyo na tila pupunta na rin sa ilalim ng kastilyo. Nang mabuksan ng pintuan ay hinila ni Rohan ang anak palabas subalit saktong dumaan si Eliseo at nakita niya si Aino na kinakaladkad ni Rohan palabas ng kastilyo. Tinawag niya ang mga kawal na pababa sana ng piitan. "Nandun sila! Dali! Sumunod kayo sa akin!" Tawag ni Eliseo. Hinabol nila si Rohan hanggang makorner nila ang mga ito sa isang masikip na labi. Pinalibutan nila agad si Rohan at sabay na nagsihugutan ng mga espada. "Pakiusap! Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili. Wala na kayong lalabasan pa." Pakiusap ni Eliseo kay Rohan. "Ama!" Sigaw naman ni Aino nang hilahin siya ng isang kawal palayo kay Rohan. Hindi ito pinansin ni Rohan at pumagitna siya sa mga kabalyero. Dahan-dahan niyang hinugot sa may bewang ang espada niya at nag-fighting pose sa gitna ni na Eliseo. Sumenyas naman si Eliseo sa mga tauhan na maghanda at dito nga'y sabay-sabay nilang sinugod ang mag-isang si Rohan. Unang tumaga ang isang kabalyero sa likod ni Rohan, subalit sinalubong nito ang mahabang binti ng matanda. Tumilapon ang kabalyero papunta sa pader. Natusok ito ng bakal na nakakabit sa itaas na bahagi ng pader. Nagtamo ng malaking sugat ang kabalyero ngunit natulungan agad ito ng kasamahan at hinila siya paalis sa bakal. Matapos ang nangyari ay naging maingat na sa pag-atake ang mga kabalyero. Hindi nalingid sa kanilang kaalaman ang nakatagong kakayahan ni Rohan kaya binabantayan nilang mabuti ang mga galaw nito at kilos. Nang makatsyempo ay saka uli sumugod ang isang kawal sa kaliwa ni Rohan, subalit agad itong hinampas ni Rohan sa muka na sinundan pa ng isang sipa sa tiyan at tumalsik din palayo ang tauhan. Nasaktan ng kawal nang bumangga siya sa gilid ng haligi kung saan nabali ang buto niya sa likod. Galit na sumugod si Eliseo at pinaulanan niya ng mga right strikes si Rohan. Ang lahat ng atake niya ay nasalag ni Rohan na parang pinipitik lang nito ang bawat ibato ng binata. Tumaga si Eliseo. Yumuko naman bigla si Rohan, sabay umikot at nasalubong ni Eliseo ang sipa ni Rohan. Sinalag ito ni Eliseo gamit ang braso at nagtapon muli ng atake.
subalit nakadistansya na kaagad si Rohan para madumina ang laban. Lingid sa kaalaman ni Rohan ay may umataking kabalyero sa likuran at inundayan siya ng saksak sa likod. Sumigaw si Aino at naiwasan ni Rohan ng atake. Tumalsik sa paderang kabalyero nang sinuntok ito ni Rohan gamit ang kaliwang kamay. Naramdaman ni Rohan sa likuran si Eliseo kaya humarap siya, subalit agad na bumalaga sa kanya ang atake ng binata. Umihit sa bandang kanan si Rohan kaya tumagos lang ang espada. Nagulat si Eliseo sa ginawa ng matanda at huli na para iwasan ang kamao ni Rohan. Tinamaan si Eliseo sa kaliwang pisngi na animoy binoga ng maso sa laki ng kamao ni Rohan. Tumilapon si Eliseo na nakakaskas ang katawan sa sahig. May dalawang sumugod kay Rohan na sabay na tinaga ang matanda sa magkabilang parte ng kanyang katawan. Nag-step back si Rohan sa kanan tapos sinawakan niya sa kamay ang nasa kanan, kasunod na pinihit ang espada nito papunta sa kanyang kasamahan. Nanlaki ang mga mata ng kawawang lalaki nang tumagos ang espada sa dibdib niya. Nagulat ang kabalyero sa nangyari pero huli na para ito'y makaganti. Sinipa ni Rohan ang kabalyero sabay pinaikot sa kamay ang sariling espada habang nasa ere ito. Bago pa man bumagsak ang kabalyero ay inundayan na ito ni Rohan. Napasuka ng dugo ang kabalyero matapos maitukod sa kanya ang matalim na espada ni Rohan. Sa sobrang galit naman ni Eliseo ay bumangon ito. Sumugod ito ng mabilis kay Rohan, subalit matalas ang instinct ng matanda kaya tumagos ulit dito ang atake na parang hangin lang na dumaan sa espada. Pagkatapos nito ay hinawakan niya sa may batok sa Eliseo at hinampas niya sa likod si Eliseo gamit ang handle ng espada. Bumagsak na parang sakong bigas ang binata na sumuka rin ng dugo dahil sa matinding pinsala. Lingid sa kanyang kaalaman, maliban sa itim na mahika ay eksperto rin sa martial arts si Rohan, kaya binansagan ito ng karamihan na halimaw ng nyebe sa hilaga. Di lang pagmamanipula sa utak ng tao ang alam niya, kundi marunong din siya sa mga techniques at kakaibang estilo ng pakikipaglaban. Marami na itong napapatay noong kabataan pa niya, kaya simula noong 25 taong gulang pa lamang ay naihalal na kaagad siya na pinakabatang pinuno ng Esmere. Gaya ni Haring Jericho na bata din at mahusay sa mga labanan ay hindi magpapahuli si Rohan pagdating sa usapin ng digmaan. Ilang beses na itong nanalo sa labanan na kanyang pinamumunuan, ni hindi pa ito kailanman natatalo, kaya naging dahilan ito para kay Raya na piliin siya bilang kanyang kaalyado. Dahil nga mas makapangyarihan pa si Raya ay mas pinili na lang nitong makipag-alyansa sa dating prinsesa. Hindi dahil sa takot si Rohan sa taglay na kakayahan, kundi gusto niyang gamitin si Raya sa layunin niyang ikalat ang malayang paggamit ng mga mahika sa isang bansa na kinamumuhian ng paggamit nito. Tulad niya ay napapagod na rin siya sa paulit-ulit na pagtugis at pagpatay sa kanila ng mga taong hindi maintindihan ang regalong ibinigay ng mga Diyos. Matapos mapabagsak ay tinadyakan niya ang nakadapang sa Eliseo at napatihaya sa sakit ang binata. Tumalungko si Rohan na tinawakan sa damit sa Eliseo na kasalukuyang nahihirapang huminga dahil sa natamong pinsala. Ngumiti siya nang pandilatan lang siya ng mga mata ng mahinang sa Eliseo. Napaimpit sa sakit sa Eliseo nang sakalin siya ni Rohan. Nagpumiglas sa dalawang kawal si Aino na nakahawak sa kanya at tumakbo papunta sa kanyang ama. Nahuli siya ng kawal at sinabunutan siya sa buhok. Tumayo si Rohan at inundayan niya ng saksakang kawal. Tumagos sa likod ang espada kaya nabitawan nito si Aino. Sumugod naman ang pangalawang kawal subalit mabilis na naigalaw ni Rohan ang espada at ibinaon sa sikmura ng kawal. Nanlaki ang mga mata ng kawal nang madama ang magkahalong sakit at kirot dulot ng talim ng espada na nakatusok sa kanyang tiyan. Hinugot ni Rohan ang espada at sabay na bumagsak ang dalawang kawal na parehong duguan na nakadilat ang mga mata.
Matapos mapabagsak ang mga ito ay saka lumapit sa ama si Aino. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Rohan sa anak na dalaga. "Opo, ayos lang po ako, ama. Salamat po sa pagpunta niyo sa akin. Akala ko tinalikuran niyo na ako." Saad ni Aino. "Hindi ko yun magagawa sa iyo, anak. Ikaw lamang ang mahalaga sa akin." Wika naman ni Rohan at nagyakapan ng mag-ama. Lingid sa kanilang kaalaman ay lumitaw sa likod ni Rohan si Nicolas na nakahandang tagain si Rohan. Sumigaw si Aino kaya naalerto agad ang ama. Sumipa ito sa likuran nang maramdaman ng paparating na atake. Tinamaan sa dibdib si Nicolas at tumalsik ito ng ilang metro. Lubhang malakas na sipa ang natanggap nito kaya hindi kaagad siya makabangon. 2 kabalyero ang tumaga kay Rohan, subalit nasalag ito ni Rohan gamit ang espada at isa-isang binigyan ng mga hiwa ang dalawa na parehong nagtamo ng malalaking pinsala sa katawan. Dahil sa nangyari ay kumilos pa ang ilang mga kabalyero kasama ni Nicolas at sabay-sabay na sumugod kay Rohan. Hinarap naman sila ni Rohan ng mag-isang sinalubong ang mga atake nila. Yumuko siya nang dumaan sa ulo niya ang sandata ng isa. Habang dumaan sa ulo niya ang espada ay tinapakan niya ang paa ng kabalyero kaya napaungol ito sa sakit. Kasunod nito ay hinugot ni Rohan ng punyal sa bewang pagkatapos ay inundayan ng isang saksak ang kabalyero. Napaigik ito sa sakit pero binigyan pa ito ng sipa ni Rohan kaya tumalsik na parang lata ang kabalyero papunta kay Aino. Umilag si Aino. Bumangga ang lalaki sa matigas na haligi at agad na namatay nang mabasag ang ulo sa matulis na parte ng haligi. Sunod na winasiwas ni Rohan ang kanyang espada sa paparating na isa. Nahati ang braso ng kabalyero na siyang may hawak na espada. "Ah!" sigaw ng lalaki nang makitang bumagsak ang braso nito sa sahig. Sinipa ito ni Rohan kaya nauntog sa kanya ang paparating na kasamahan na naging dahilan para bumagsak silang pareho at madaganan ng isa't isa. Tinarak ni Rohan ang espada sa kabalyerong putol ang braso at napaigik sa sakikang kasamahan nito sa ilalim nang tumagos sa kanya ang espada. May 3 pang natitirang kabalyero, subalit tila nag-aalangan naman silang sumugod kay Rohan. Dahil sa ipinakita niyang bilis at husay ay parang nabahag na ang mga itong labanan siya. Nilapitan sila ni Rohan at isa-isang tinapos gamit ang magkakaibang anggulo at kombinasyon. Walang nagawa ang 3 kundi sapitin din ang nangyari sa kanilang mga kasamahan na tila pinaglaruan lang ni Rohan. Hindi man lang nakareak ang mga ito nang pagapangin sa kanilang mga katawan ang matalas na espada. Halos umabot pa ng 15 minuto bago natapos ni Rohan ng laban. Pare-parehong bulagta ang mga kabalyero. Hindi man lang sila nakaporma sa bilis at husay ng matandang mangkukulam. Matapos ang isang madugong labanan ay hinila na palayo ni Rohan sa lugar ang dalagang anak. Pero habang papatakas na sila ay naihagis pa ni Eliseo ang kanyang espada patungo sa mag-ama. Naramdaman ito ni Rohan at nang lumingon ay nakitang papunta sa direksyon ni Aino ang espada. Mabilis niyang naitulak ang anak, ngunit sa kasamaang palad ay sa kanya bumaon ang espada ni Eliseo. Bumaon ito sa kanyang tiyan na parang mahabang sibat na pumitik sa kanya. Napaigik sa sakit si Rohan at tinakbo siya ni Aino. "Ama!" Napasigaw sa pag-alala si Aino habang ito ay papalapit sa papabagsak na matanda. Nasalo naman ni Aino ang kanyang ama bago pa man bumagsak sa sahig habang hinuhugot ang espada sa katawan niya. Tinapon ni Rohan ang espada ni Eliseo sa malayo at nagpatuloy sila sa pagtakas ng anak. Dahil sa mga tinamong pinsala ng iba ay hindi na magawang habulin ng mga kabalyero ang mag-amang tumatahak sa pinto. Tanging sina Eliseo at Nicolas na lang ang nakabangon na may natitira pang lakas. Sumama ding tumayo ang 3 kabalyero na may kaunting tama sa katawan at nais din pigilan ng pagtakas ng mag-ama. Ngunit bago pa man sila makalapit ay umusal ng isang spell si Rohan at sa isang kumpas ng kanyang kamay ay lumitaw ang gapader na apoy na humarang sa daraanan nila na naging dahilan
para mastak ang mga kabalyero sa labi at dito tuluyang nakatakas sina Rohan. Gayunpaman, hindi pa rin ito hinayaang makatakas ni Nicolas at sumuong sila sa naglalagablab na apoy upang habulin ng mag-ama sa labas. Samantalang ang iba namang mga kabalyero ay naiwan sa loob na hindi na nakayanang tumayo dahil sa mga nakuhang pinsala. Maliban rito ay wala rin naman silang magagawa sapagkat mahina pa ang kanilang mga katawan para maghabol ng kalaban. Nang makalabas na ang mag-ama ng kastilyo ay agad na tinahak nila ang palengke. Nagtago sila sa may maliit na pader ng bahay habang pinapalampas sa mga nagro-rondang kawal na naka-full alert sa loob at labas ng bayan. Dinig ng mga tao ang malalakas na kalimbang ng mga kampana kung saan natakot sila at nagmamadaling isara ang pinto at mga bintana ng kanilang bahay upang walang makapasok na sinuman. Nagpatuloy muli ang mag-ama sa pagtakas pero sa likurang bahagi ng palengke nila naisipang dumaan kung saan kakaunti na lamang ang nakabantay na mga gwardya. Nakita sila ng tatlo na nagbabantay sa likurang tarangkahan, ngunit bago man makalapit ay pinatumba na sila ni Rohan gamit ang mahika. Sabay-sabay na bumagsak ang mga ito sa lupa sa isang kumpas lang ng kamay ni Rohan. May dalawang nagtangkang panain si Rohan na nagbabantay sa isang sentry post sa may itaas na bahagi ng bababang tore habang lumulusot ang mag-ama sa tarangkahan. Sa isang kisap mata ay nahulog ang dalawang kawal mula sa tore at bumagsak sa mga sako ng trigo na nakalatag lang sa isang kariton sa bandang gilid ng tore. Bumagsak ang mga gwardya na parehong nahimatay matapos mauntog ang mga ulo sa kahoy na kariton. Matapos nito, tumakas na ang mag-ama sa Terraveda. Tinahak nila ang madilim na kakahuyan ng Terraveda. Gamit ang liwanag ng buwan ay dali-dali nilang pinuntahan ng isang itim na kabayo na iniwan ni Rohan sa tabi ng sapa kung saan sumakay agad si Rohan at inakay ang anak upang makasampa sa likod. Sa kabila ng kanyang pinsala ay pinatakbo pa rin ni Rohan ng kabayo upang makabalik sila ng maaga sa kastilyo. Mabilis ang ginagawa nilang pagbagtas sa masukal at madilim na kagubatan habang tumatagas ang dugo mula sa sugat ni Rohan. Nag-alala naman si Aino sa kalagayan ng kanyang ama kaya nakiusap siyang ihinto muna ang kanilang paglalakbay upang magamot ang kanyang sugat. Sumang-ayon naman si Rohan sabay pinaliko niya ang kanyang kabayo sa may kanluran kung saan makalipas lang ang ilang minuto ay narating nila ang abandonadong dambana na dati ring pinuntahan ni Aino noong huling beses na nakipagkita siya sa ama na naabutan pang nagdadasal sa harap ng dambana. Pumasok ang dalawa sa dambana at lumusot sa mga gumuhong pader. Matapos makarating sa isang silid ay pinaupo ni Aino ang ama malapit sa dambana na may maliit na balon sa dikalayuan. Malinis ito at mahiwaga kung saan pinaniniwalaan ng mga nakatatandang druid na isa itong banal na tubig. Nang makaupo ay hinugot ni Rohan sa bulsa ang isang maliit na papel at balahibo ng kwago. Tapos ay inutusan niya ang anak na sumalok ng tubig sa mahiwagang balon at dalhin ito sa kanya. Nakita ni Aino ang isang baso na gawa sa kawayan sa ibabaw ng balon kaya kinuha niya ito at sumalok ng tubig sa bukal. Inabot niya ito sa ama. Mula dito ay sinawsaw ni Rohan ang balahibo ng kwago sa tubig. Sumulat siya na maikling mensahe sa papel kung saan makalipas lamang ng ilang sandali ay lumitaw sa maliit na papel ang mga letra na nakaukit sa lengguwahe ng mga druid. Matapos nito ay umusal siya ng orasyon at makalipas lamang ng ilang minuto ay dumating ang isang itim na uwak na umapak sa ibabaw ng balon. Nang marolyo ni Rohan ng papel ay inabot niya ito agad kay Aino para ipitin sa mga kuko ng uwak upang maipaabot ang mensahe patungo kay Raya. Ama, kailangan mong lumaban. Dapat mong gamutin ang iyong sarili. Wika ni Aino nang makalapit sa ama. Wala na akong gaanong sapat na kapangyarihan, anak. Patawarin mo ako. Sagot naman ni Rohan na unti-unti nang naghihingalo sa harap ng kanyang anak. Subukan niyo pa po. Pakiusap, ama! Napaiyak na si Aino. Hinawakan ni Rohan ang pisngi ng dalaga at pinunas ang mga luha nito gamit ang mga daliri. Napakahusay ng ginawa mo. Ipinagmamalaki kita, anak.
At natutuwa kung naging anak kita. Sambit ni Rohan. Hindi mo ako pwedeng iwan! Napahagulgol na si Aino. Dapat ka maging malakas. Sagot naman ni Rohan. Ama, pakiusap po! Patuloy sa pag-iyak si Aino nang mapansing unti-unti nang nawawalan ng malay ang ama. Mamahalin pa rin kita habang buhay. Mag-iingat ka sa tatahakin mong landas. Paalam. Dito ay lumabas na ang huling hininga ni Rohan at namatay itong nakangiti kay Aino. Napahagulgol na lang sa iyak si Aino sa masakit na sinapit ng kanyang ama. Wala itong magawa maliban sa pag-iyak sapagkat wala naman itong kakayanan na pagalingin ng ama dahil isa lamang siyang ordinaryong tao na mas piniling mamuhay ng normal kaysa sundan ng yapak ng ama. Maya-maya pa ay napatigil sa pag-iyak si Aino nang maramdamang may paparating sa kanila. Mula sa butas na sinilipan ni Aino ay namataan niya ang mga kabalyero na papalapit sa abandonadong dambana na may mga dalang sulo. Mabilis na natunton ng mga ito ang kinaroroonan nila dahil sa mga patak ng dugo na naiwan ni Rohan sa daan. Agad na tumakas si Aino palabas na dumaan sa likod ng dambana at naglaho agad sa kadiliman kung saan ang naabutan na lang ng mga kabalyero ang patay na katawan ni Rohan na nakaupo sa may tabi ng dambana. Pinuhat nila ito at isinakay sa kabayo pabalik sa kastilyo upang masuri ni Mang Rigor ang patay na katawan nito.